Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon, marami po tayong pag-uusapan. Mahalagang issue na napapanahon. Una po, bago ang lahat, batiin po muna natin ang isa nating kaibigan na nagkaroon po ng pagkokomento doon sa ating paksa tungkol kay Yorme ng Manila, kung siya ba ay NPA na rin. Ayon po sa ating kaibigan, si Teddy Custodio, ang kanya pong komento, napakaganda po. Ang sinasabi nga niya, hindi naman siya naniniwala na si Yorme ng Maynila, si Isko Moreno, ay isang komunista o NPA. Ngunit ang sinasabi niya, bilang isang consultant ng NDF, ay siya ay maaaring binayaran ng malaking halaga, at ito ay, sabi niya, korupsyon kung pag-uusapan, sapagkat pera ng gobyerno ang ibinayad sa mga consultant na ito, ayon kay Teddy Custodio. Pero ang sabi niya, napakaganda sa kanyang sinabi, ang sabi niya, Yorme, you cannot sugarcoat with whatever good you do for the Manilans kung ikaw nga ay konektado sa mga NPA o sa CPP, NPA, NDF. Kaya ang sabi niya, dapat bago mag 2022, linisin mo ang iyong pangalan at para na rin sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagdeklara na ang CPP, NPA, NDF ay persona non grata sa lungsod ng Maynila. Yun po ang sinabi ni Teddy Custodio. Hindi siya naniniwala na ikaw ay isang NPA o protector ng NPA. Ngunit ang sabi nga niya, dahil nakita din naman na ikaw ay consultant ng NDF, meron kang connection para maipakita sa publiko na ikaw ay hindi protector ng NPA o hindi ka kasapi. Di magdeklara kayo. Ideklara mo at sa pamamagitan ng iyong sangguniang panlungsod na persona non grata ang CPP, NPA, NDF sa lungsod ng Maynila. Yan lang ang paraan upang malinis mo ang iyong pangalan at ng iyong pamilya. Yan po ang komento ni Teddy Custodio. Pare, maraming salamat sa komento mo. Ngayon po, may sa kaugnayan pa rin balita tungkol dyan na hindi natin maiwan-iwan, sapagkat sabi nga natin advocacy ito, na itong mga CAPGO ay ina-activate at di barangay level at bibigyan pa nga ng allowance na tagda 2,000 monthly. Well, una po, ang masasabi natin, maliit yung 2,000 monthly. Pero kung wala tayong pera, ay okay na po yan. But what is important here is that
since the barangay is at the forefront in this war against CPP, NPA, NDF, malang po, lalo na sa malalayong kanayunan, na mayroon po talaga i-activate ang mga kapgo. Pero kailangan po that these shall be trained. They should be trained well under the supervision of either the PNP element or the military para po ma-supervise ng mabuti sila, because we favor that they should be armed to protect the barangay constituents, especially for those who have declared persona non grata in their barangay, the CPP, NPA, NDF. So that is a welcome development in our effort to end this war against the CPP, NPA, NDF being a terrorist group. So, yan po. Binabati po natin dyan ang DILG as well as the DND for this effort. Mahalaga po ito. Kung pwede nga lamang po bawat barangay sana, especially yung malalayong barangay sa mga kanayunan. So, another thing, nabasa po natin yung komento ni Grace po, Senator Grace po. Alam niyo po, ayoko sana magbanggit ng mga umatake ng mga personalidad, kaya hindi po natin ito pinapatulan. Pero ang sabi po sa interview ni Grace po, na kailangan daw po talaga magkaroon ng batas upang mapangalagaan ang dangal at ang seguridad ng mga taong niririntan. Yan po ang pagkasabi ni Grace po. Madam Senator, lumabas na rin ang kulay mo. Isa ka sa ilang mga senador dyan, katulad ni Kiko Pangilinan, ni Trilon, ni Hontiveros, at ikaw, Crispo. Nagpapakita ka ng kulay na ikaw ay kampi dito sa CPP, NPA, NDF. Bakit? Sapagkat nag-aalala ka na hindi ka makapangumpanya sa mga lugar na kung saan may NPA, magtakbo mo sa 2022. Alam natin, may plano kang tumakbo ulit. So ngayon, nagpapakita ka na ikaw ay isang kaibigan nila. Pinoprotektahan mo sila. Katulad ni Ping Lacson. Huwag niyong lulukuhin ang sambayan ng Pilipino. Ikaw, Grace po, kala mo nagsasanta-santita ka, pero nasa loob ang kulo mo. Bakit mo sasabihin? Anong dangal ang pinoprotektahan mo sa mga taong ito? Ayaw ninyong ituro ng harap-harapan, ng hayag-hayagan kung sino itong mga kalaban ng Estado, itong mga kumakampi sa CPP, NPA, NDF. Paano matatapos ang digmaang ito laban sa teroristang grupo na ito kung kayo ang protekta sa kanila? Ginagamit nyo ang posisyon ninyo. Gagawa kayo ng batas para maproteksyonan ang interes ninyo.
Dahil hindi nyo magamit ang military at police, kaya gagamitin yung private army nyo, itong mga NPA. Kalukuhan. Ikaw, Grace po, kala mo kunwari ka pa, mother figure ka, kunwari ka pa, magandang postura mo, makabayan, makabansa, pero sa pinakikita mo yan, sabagay, kaya nga hindi ka nanalong Pangulo eh. Wala talagang pumapatol sa'yo, kitang-kita naman kasi yung kasinungalingan mo, pagkukunwari mo. Tumakbo ka ulit, tingnan natin. Pero yan lang nakikita natin dahilan kung bakit gusto mo protektahan ng mga magkakaliwang grupo. Gusto mo makuha ang boto nila. Gusto mong ideklara hayag-hayagan na pinoprotektahan mo sila indirectly sa pamamagitan nitong batas na ito, criminalizing what you call red tagging, because you do not want to be identified that you are an enemy of the state. You are co-conspirators of the CPP, NPA, NDF. Yan. Talagang totoong motibo nyo. Hindi nyo na kami maluloko. Lahat ng mga taong ito, mga senador at congressman na susuporta sa panukalang batas to criminalize the act of pinpointing nyo. Dati gamitin ang red tagging, sige. Sasabihin nyo, delikado sa seguridad at sa dangal, sa karangalan. Anong karangalan ng mga bayan black na yan? Sige nga, si Ilago, si Sarate, si Gaite, si Castro, si Brosas, sino pa? Si Kulyamat. Anong karangalan ang pinagsasabi ng mga yan? Bawal sabihin, krimen, sabihin na sila ay mga komunista, na sila ay mga kasabwat ng NPA, CPP, NDF, na mga terorista. Krimen yun. Pero yung pagsisigaw nila ng Pangulo ay pasista, ang Pangulo ay mamamatay tao, ang Pangulo ay tota ng Amerikano, hindi bawal. Dahil freedom of speech. Pero yung sabihin na itong mga tao na to ay mga kriminal, hindi isang krimen. Yun ang gagawin yung batas. Tarantaduhan. Hindi nyo kami maluloko dyan. Subukan yung gawing batas yan kung makakalusot. So again po, nabasa natin kanina sa ito isa pang gaga. Ito si Ontiveros. Bawat buka ng bibig dito ay masama. Malingasaw. Sabi kanina, ayon sa balita, itong pagbili daw ng vaccine ng gobyerno ng Pilipinas, ito raw ay para proteksyon sa mga nabibiktima ng COVID. Hindi raw ito para sa politika. Ay kung di ba naman inutil itong babaeng ito, sino ba may sabi na ang vaccine laban sa COVID ay tungkol sa politika? Ikaw na naman may sabi niyan, sapagkat yan ang nasa utak mo. Dahil kayo lahat ng pagkakataon, pati kalamidad, pati pandemya, ginagamit nyo sa inyong pampolitikang interest. Yan ang totoo. Tapos sasabihin mo,
hindi raw pampolitika ang vaccine. Ito daw ay protection laban sa COVID-19. Ugas pala itong babaeng ito. Sino ba may sabi na pampolitika? Ikaw lang may sabi niya, no, Tiberos. Dahil lang masyado kang malisyosa. Lahat ng nasa utak mo ay tungkol sa politika. Pero hindi ka naman nanalo sa 2022. Nako, wala ka naman ginawa dyan sa Senado. Masama lang sabihin. Pero sa tingin natin, sa basura dyan, sayang ang pinagsusweldo sa'yo ng gobyerno. Sayang ang boto ko sa'yo. Binuto kaya kita. Dahil naniniwala ako na makakatulong ka, mabait ka, pero isa ka palang inotel, isa ka palang walang kwentang senador. Sa halip na makipagtulungan, problema sa inyo, ang palagi nyo tinitingnan, politika eh. Ang Pangulo naman natin, hindi natatakbong presidente yan. Sa totoo lamang, kung matino lang yung vice-presidente, binoto ko rin yan eh. Di sana siya nasusunod. Pero sa nakikita mo, wala ka naman nakikita ang maganda. Panay kalaban, panay laban ng laban sa pamahalaan. Hindi na naman tatakbong Pangulo ang presidente natin, si Digong. Bakit kayo kalaban pa rin ng kalaban? Tiberos, kaya minsan, sa totoo lang, sa tagal nang naging senador si Pia Cayetano, at matalagal kong inoobserbahan, hindi naririnig ang pangalan. Kasi, kumbaga, silent type, pero nagtatrabaho. Pero minsan hindi rin ito napigilan na magalit dito kay Hontiveros tungkol sa isyu ng saging. At paggawa ka ng mas magandang pasilidad para sa mga atleta natin, para sa SEA Games, aba, pagbuka ng bibig ni Hontiveros, corruption daw. Bakit daw ginastusan ng ganong kalaki? Wala bang maitulong? Kaya nagalit si Senator Pia. At minsan ko lang nakita na nagalit si Pia. Mas matino naman. Di hamak sa iyo, Risa, si Pia. Kahit sa qualification, mas qualified yung kaysa iyo. Tapos ikaw, ang yabang-yabang mo. Oo ka lang naman ang oo dyan sa mga kabaro mo. Kay Kiko Pangilinan, kay Trilon, lalo na kay Kiko. Para kang sunod-sunuran. Kung ano sinasabi ni Kiko, ina-echo mo lang. Ganyan ang dating mo, Risa Tiberos. Vaccine para sa proteksyon ng COVID-19, hindi para sa politika. Eh, kanino mo narinig yan? Sa'yo ko lang narinig yan. Ang vaccine para sa COVID-19 ay para sa politika. Sa'yo ko lang narinig yan, Tiberos. Kaya mo nasasabi yan kasi yan ang laman ng utak mo. Sa bagay, di ba ang kalamidad, yung baha, ginamit ng grupo nyo bilang pampolitika, lalo na itong vice-presidente. Di ba kayo nagpauso noon na sanang Pangulo
Para ano? Para ibilad sa mamamayan na nawawala ang Pangulo. Pero ang Vice Presidente nandoon. Malisyoso na katanungan. Because you want to make everything a politics for your political interest. Even the sufferings of the people, even this pandemic, you still want to utilize it against the government to advance your political interest. Pero hindi nyo magugulo ang tao. O hindi ba yung kadamay? Pandemic, nagrally. Bawal ang nasa labas ng bahay dahil ECQ, nagrally. Nung hinuhuli, masama ang gobyerno dahil nagugutom sila. Pinansahan ni Keiko Pangilinan at ng kanyang anak na si Frankie. Akala nyo, mapapaniwala nyo ang taong bayan. Sa ginawa nyo, di lalo pang tumaas ang rating ng ating Pangulo. Pumunta kayo, sama-sama kayo sa United Nations para isumbong doon di umano ang human rights violations committed by President Duterte and his administration in the course of his war against drugs. Tuwan-tuwa kayo dahil naglabas yung prosecutor, naglabas ng statement to the effect that there is probable cause to believe that indeed human rights were committed. Crimes were committed against the people, specifically murder, torture, physical injuries, so forth and so on. Bantuan na kayo dyan, masaya kayo. Pero ano ba talaga yung wars on drugs? Sino ba talaga nakinabang sa war on drugs na yan? Sino ba ang napatay dyan? Paruhinog. Paruhinog ba yun nasa yung Camiguin? Yung nasa Albuera? At saka yung mga poser dyan. Nagagalit kayo na napatay yung mga drug lords na yan. Pero pag silang pumapatay ng mga biktima nila, yung pagsira nila sa kinabukasan ng mga Pilipino, lalo na yung kabataan, hindi kayo nagagalit. Hindi kayo nagagalit. You do not look at it as human rights violations. Yung mga drug lords, katulad din ng mga NPA, na terorista, they are there to destroy the lives of the Filipino people. And they will not surrender their power, their business. Papatay at papatay ang mga yan to protect their business. Kung hindi mo sila papatayin, ang mga pulis natin ang papatayin at sa sambayan ng Pilipino. So, ano ang mali doon? Sabihin nyo kasi walang due process. Pag binigyan mo, pag pinasuso ka yan, pag sinabihang uli ka, that is the start of giving them due process. Giving them warning to surrender.
But instead of surrendering, they will fight with arms to the effect that our police, the policemen and the soldiers are in danger. Then they have to protect their lives. So, asan ang human rights do? Sabihin nyo kasi mga planted evidence yan, mga ganito. Sinasabi nga natin, sino ba pinapaniwalaan nyo? The government, the public officers performing their duties, where the law of the state provides them that presumption of regularity, o itong mga kriminal, itong mga terorista, naturalmente hindi nila aminin na kasalanan nila. Ang lagi nilang sinasabi, inosente kami. Yung mga pulis at ang military masama, at kayo naman naniniwala. You are a government officers. You are a public officers. You ought to be with the side of the state. Unless it is clearly proven that indeed there are lapses on the part of the military and the police, only then that public officers should say na mali kayo, kabaro, di dapat ganyan. Pero yung every time na may nangyayari, sakay agad kayo kasama ng Commission on Human Rights sa pagsasabi that the police, that the military have violated the human rights of their victims, of these criminals. Sa totoo po, para sa pangkaraniwang mamamayan na katulad namin, mas ramdam ngayon kung hindi man naubos, malaki ang nabawas sa mga adik. Malaki ang nabawas sa mga poser. At ngayon, malaki na rin ang nababawas mula sa terorismo dulot ng CPP, NPA, NDF. Ang ibig na nating sabihin, malaki ang nagagawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte para maitama ang lahat sa ating lipunan. At ito po ang dahilan kung bakit kaming maliliit na mamamayan ay sumusuporta din sa administrasyong ito. Nakikita namin yan. Kayo, wala kayong iniisip, Hontiveros, Crispo, Drilon, Pangilinan, sino pa yung mga kasama nyo? Ang iniisip nyo palagi, politika de Lima. Kayo ang tunay na salot sa lipunan ito. Sapagkat sa halip na tumulong kayo, pinasuisweldo kayo ng gobyerno, malaki ang pribilehiyo na ibinibigay sa inyo, concomitant with your positions, and yet, you are using that position against the people, against the government. And that is something inhuman in you. That is the evil in you, people. Takot kayo na hindi kayo mananalo sa 2022 yung manok kasama ng manok nyo. Yung manok nyo, sino man yan, si Robredo, sa halip na makipagtulungan sa Pangulo, ayan, namumulitika. Kaya tuloy, ang dating niya sa sambayan ng Pilipino ay basahan. Honestly, binuto ko yan eh. I believe in her. Binuto ko yan. Last election, as Vice President, I voted her. I did not vote Duterte as President. I
I did not vote because I did not like him that time. But just a few months of his performing in office, I believe that he has been, with all honesty, desired for the good of the Filipino people. The reason why I immediately shifted supporting him, telling everyone that we ought to support this administration. We do not want politics. Kaya nga hanggat maaari ayaw, hindi tayo nagbabanggit ng politika eh. Binabanggit natin dito performances. Even now, hindi tayo nagbabanggit kung sino dapat sa 2022. Because as much as possible, we avoid politics. What we want to inject in the mind of everyone is that to support whoever is the president, the administration doing good for the people. Yan po yung ating advocacy. Sa tamang panahon, during the campaign, sasabihin natin kung sino sa tingin natin ang karapat-dapat na humalili sa ating Pangulo. Because that is a campaign period already. And that is the time for politics. So that the people could be guided as to whom they are going to vote. But at this time, ulit po natin, Grace po, ang yabang mo. Hindi mo kami maluloko. Kasama mo si Ping Lacson. Pinoklama nyo na kayo ay you are with the side of the CPP, NP, and DF by telling that you want to criminalize the so-called bed tagging. Hindi nyo kami maluloko. Mga kababayan, for the time being, we will end our discussion. But before we rest, invite you to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Maraming salamat, magandang gabi at muli, Merry Christmas and a Happy